I'm taking Bulletproof coffee every morning and fasting run from 7 p.m. to 5:30 p.m. 1.5 hour feasting because I am a slow eater. Will this affect OMAD autophagy, or would you suggest to move my Bulletproof coffee during my feasting time? I'm just afraid that I'll stay awake till the next morning. I have a bad news for you. You're not doing OMAD. You're also not doing fasting. You're just skipping lunch. When we say OMAD, it's 1 meal a day. Para siyang intermittent fasting, kaya lang pagdating kay OMAD, 23 hours kang hindi kakain, tapos 1 hour kang kakain. Dun sa case niya, 1.5 hours siyang kumakain, which is still okay. Hindi naman ganun kalaki yung difference or yung side effect kapag kumain ka ng in-extend mo yung kain mo ng 1.5 hours. Wala namang problema doon. Kaya lang, kapag nagpa-fasting tayo, guys, basic rule pagdating sa fasting, ang pwede mo lang inumin is black coffee, herbal tea, apple cider vinegar, water. Ang iniinom niya for breakfast is Bulletproof coffee. Hindi siya pasok dun sa apat na yon. Again, ang pwede lang inumin during fasting is water, herbal tea, black coffee, apple cider vinegar. Bulletproof coffee is not considered as black coffee. When you say black coffee, it's just plain coffee na hinalo sa tubig. It doesn't matter kung saang beans siya galing, basta coffee lang siya na nakahalo sa hot water. Bulletproof coffee, meron siyang MCT oil, meron siyang butter, tapos, depende sa kung anong mga gusto mong ihalo. Pero sobrang taas ng calories na meron siya. Maliban pa sa calories, balikan natin yung basic rule. Hindi siya water, hindi siya black coffee, hindi siya green tea, or hindi siya herbal tea, and hindi siya apple cider vinegar. Therefore, hindi siya pasok sa intermittent fasting, or hindi mo siya pwedeng i-consume during your fasting hours. Ipagpalagay na natin na ang breakfast niya is 6 o'clock or 6 a.m. So, siguro naman in 30 minutes tapos nang inumin si Bulletproof coffee. And yung meal niya is, kasi 7 p.m. to 5:30 p.m. yung fasting niya. So, ibig sabihin 5:30 magso-start na ng kain. So, kung 6 a.m. ka or 6:30 a.m. mo na ubos yung Bulletproof coffee, tapos kakain ka ng 5:30 p.m. So, meron kang 11 hours na pagitan dun sa dalawang meal na yon. Yes, considered po as one meal si Bulletproof coffee dahil mataas ang calories niya. 11 hours lang yung pagitan niya. Kaya kahit na dun sa pinaka-basic na 16 hours or 16-8 intermittent fasting, hindi pa rin pasok. Maliban pa ron, dahil hindi na-mention kung nag-follow siya ng ketogenic diet or ng low-carb diet after ng OMAD, hindi rin natin alam kung ano yung nangyayari. Kasi kung after ng OMAD, kumakain siya ng high-carb na pagkain, then wala. Hindi nagki-keto, hindi naglo-low carb, hindi rin nag-OMAD, hindi rin nag-intermittent fasting. Bale, pag-skip lang talaga ng lunch yung ginagawa mo. Doon naman tayo sa autophagy, kasi autophagy yung concern niya. Pagdating kay autophagy, minimum 20 hours na fasting yung kailangan mo para mapunta sa autophagy. So, doon sa ginagawa mo na pag-skip ng lunch, hindi ka na pupunta sa autophagy. Kasi 11 hours lang yung pagitan ng dalawang meals na ginagawa mo. Kaya hindi ka na-kick out kasi in the first place, hindi ka na pupunta doon. So, the proper way to do OMAD is dun sa 23 hours in your case, dahil 1.5 hour ka kung kumain, dun sa 22 hour and a half na fasting mo, make sure na you're doing it properly. Kasi maraming tao yung ganyan, hindi naman siya nagre-reklamo, iba yung tinutukoy ko, pero yung iba nagagalit sila kasi hindi naman daw effective. Pero pag tinanong mo, ano ba yung kinakain mo? Ano ba yung iniinom
mo. Mali-mali naman pala yung procedure na ginagawa nila. The proper way to do OMAD, kung autophagy talaga ang target mo, is follow natin yung basic rules. Water, herbal tea, black coffee, and apple cider vinegar. Pwede tayong mag-add ng salt dun sa kahit na anong inumin na yon, pero hindi tayo pwedeng mag-add ng kahit na ano. Yung bulletproof coffee, considered as meal yon, sobrang heavy or sobrang bigat ng calories na meron doon, kaya bawal na bawal siya. Kahit yung broth, bawal din po yon. Bakit? Hindi siya kabilang dun sa 4 na binanggit ko. Maliban pa doon, may calories pa rin siya. So, hindi pa rin pwede. Kung autophagy talaga yung concern mo and ganitong klase ng pagkain yung gusto mong gawin, wala namang problema. Ang gawin mo na lang, mag-allot ka na lang ng once a month, kahit every quarter lang. Ang gagawin mo, magpa-fast ka for 3 days. Yung iba ginagawa siya up to a week, pero 3 days is enough para ma-reach mo yung autophagy. Pero just a reminder, hopefully hindi mo to ginagawa kasi na-witness ko to sa isa sa mga flight namin at na-shock ako. Huwag kayong iinom ng bulletproof coffee kung hindi kayo nagki-keto, hindi kayo naglo-low carb. Kung high carb yung kinakain ninyo, hindi kayo pwedeng mag-bulletproof coffee kasi sobrang taas ng fats nun. Tapos kung ipapartner nyo siya with high carb na pagkain, hindi maburn ng katawan nyo yung fats na meron dun sa coffee na ininom ninyo. Kasi meron akong flight once, uminom ako ng bulletproof coffee, tapos yung kalipad ko na crew, uminom din siya ng bulletproof coffee. So nagulat ako. Akala ko nagkikito siya. Inassume ko agad na nagkikito siya, na naglo-low carb siya. Kasi hindi mo naman pwedeng inumin yun kapag high carb yung diet mo. After nung bulletproof coffee, kumain siya nung noodles na merong seafood. As in, sobrang daming noodles. So ako parang na-shock ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. And hindi ako mahilig magbigay ng mga unsolicited advice. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya. Hindi rin naman siya makikinig. Kasi knowing her, based on her personality, alam ko hindi siya makikinig sa akin. Kaya shut up na lang ako. Tapos, ayoko magbigay ng mga unsolicited advice. Kaya, ayun. Kaya na-shock ako. Tapos naisip ko, baka meron akong viewer na ginagawa rin yun. Guys, huwag na huwag niyong gagawin yun. Kasi meron na rin nagtanong sa akin noon kung pwede daw ba siyang uminom ng bulletproof coffee, pero regular diet pa rin. Hindi po slimming coffee ang bulletproof coffee. Kaya siya nagiging effective kasi naglo-low carb ka o kaya ketogenic diet ka dahil pababang-bababa yung carb na kinakain mo. Pag ininom mo yung bulletproof coffee, naburn lang rin siya ng katawan mo. Hindi magagawa ng katawan mo yun kung everyday high carb yung kinakain mo. Pasensya na kung medyo nahaluan ng ibang topic yung video kasi bigla ko lang naalala. Tapos concerned lang ako sa inyo, baka merong gumagawa. Just in case lang kasi meron na rin ako mga na-receive na questions na gano'n. Mga personal, mga DMs sa Instagram. So, yun lang guys! Thank you so much for watching and have a good day. Bye!